tayo po ay tumayo. Ito po ang araw para bigyan po natin ng pagkakataon ng ang Panginoon para purihan siya. Pero bago po tayo magsimula, atin pong i-welcome ang bawat isa dahil nagtagumpay muli ang Panginoon na anyayak tayo dito sa kanyang tahanan. Ngayon naman kapatid, atin namang pasalamatan ng Panginoon sa pang-araw-araw na blessing na binibigay niya sa atin.
Tawag sa pagsamba. Ano kaya kung si Yahweh ay di pumanig sa akin? O Israel, ano kaya ang iyong sasabihin? Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig, noong kami sinakayin ng kaaway na malupit. Maaaring kami noon inilaman na ng buhay sa silangbuan ng damdamin at naggalit sa sakdulan. Maaaring kami noon natangay na niyang agos na anod sa karagatan tuloy-tuloy na nalulod. Sa lakas ng agos noon nalunod nga kami lubos. Tayo ay magpasalamat si Yahweh ay papurihan pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad natin ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayo nakalaya ng ang bitag ay muwasak. Tulong natin kailangan ay kay Yahweh nagmura pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. Para po sa amin ng pagpupuri, awitin po natin ang Onward Christian Soldier. Tayo po ay manalangin. O Diyos, mapamilyan sa lahat. Maraming salamat po sa pagbabago na ay binigyan mo ng oras para bumaglaan sa iyo, Panginoon, upang ibalik ang pagpapala na binigay mo sa amin sa nagdaang linggo. Panginoon, kayo nga po siyang patuloy na manguna sa bawat isa. Patuloy mo po paghalian ang puso namin at ang buhay namin, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, tatalangin isa sa makatulong sa amin sa pang-araw-araw namin na patuloy na tatakot, Panginoon, sa inyo po ang mataas na patuloy. Salamat, please.
Para po sa ating sagot ng pagbasa mo, tatagpuan sa Exodus 1:8-10. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakilala kay Jose. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya ay tinuring na anak nito. Sinabi niya, inihaon ko kasi sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. buong isang linggo. Nawa po ang mga nagkaloob ng biyaya sa inyo ay magamit po ito sa ikalala po ng inyong iglesia. Nawa po sa mga susunod na araw, kayo po ang siyang maggabay sa amin po, sa aming mga trabaho na binibigay niyo po sa amin. Kayo po ang siyang muna sa amin. Amen.
Maraming salamat po sa buhay na kaligtasan ng mga bata ito sa araw-araw ng kanilang buhay. Panginoon, nawa kayo po ang lahat ng kabinet at tuloy sa kanila sa kanilang pag-aaral at bigyan ng sapat na lalinaw sa amin natin. Ginagawa sa school. Panginoon, kayo na po ang lahat ng pagbibigay ng pag-ibingan sa oras ng kanilang mga paglalaro at ilayo sa mga kapapamakan. Pag-ingatan niyo po sila. Ito ang aking sa po sa ating mga bata. Sige po tayo sa gitna tumayo para sa basa naman ito sa sulat ng Mateo, Balaka 16, 13 hanggang 20. Mga sulat ni Mateo isang tax collector o publikano. Sa mga sulat niya, 16, 13 hanggang 20, ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas o ni Jonas, sapagkat katotohanan ito'y hindi nihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen.
Awit ang ating mga choir. Salamat sa organisa sa kanila. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos, mga kapatid? Yan, ako medyo papapos yung parang lungkot tayo. Ngitian mo nga yung katabi mo, ngitian mo. Ayan, yung totoong ngiti, hindi ngiting aso. Totoong ngiti. Yung totoong ngiti, hindi yung plastic na ngiti. Yung tayo yung isa lang, kita-kita. Ayan, at siyempre, halos ilang Sundays o months na hindi natin na-acknowledge man lang yung ilang mga bagay. Kasi ordinaryo lang, kita natin every Sunday. Laging maayos yung ating altar, yung ating flowers. Salamat po sa ayos niya. Flower shop. Courtesy of, sino ba yan naayos? Esther, salamat po. Sa inyo naayos. Choir, ngayon ay organisa ni Ma'am Arnie. Marnie. Salamat po. At para ngayon ay halos pa isang direksyon na. Isang direksyon. Nakaraan. Naunawa namin kayo ng mga nakakaraan linggo. Tayo naman mga Methodist tayo naunawain. Ano pa? Sige. Ngayong umaga ay bagamat hindi maiwasan mga kapatid na minsan ay magpahayag tayo ng ilang mga hindi naman lahat ng announcement natin. Isa yung ating sound system natin. Sabi ko, bakit pag midweek, ang pangit ng aming sounds? Hindi katulad pag talagang Sunday, may nag-aayos. Meron tayong technical committee po dyan. Pag Webes, talagang kami lang. Sabi ko, pakiusap pagka after worship, naka-sa pamado na, naka-set up na, ipa-power on na lang po namin. Kanila lang, para wala nang masyadong pinakali-kalikot. Ayaw po kasi masyadong kakali-kalikot dyan at makadisgrasya pa. Kaya sabi ko po, sana pag-Webes, maganda yung aming sounds. Lalo na po pag Friday kasi mga kababay, hindi naman talaga teki. Mga hindi teki. Ako talaga halos pinipilit ko lang sumabay. Pag Sunday, yan, makaganda po. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos muli mga kapatid? Talagang nagpo-compliment po ang lahat. Hindi naman bagamat hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. Pero salamat pa rin po. Salamat sa Diyos dahil yung week na yan, alam natin, ang dami-dami nating priorities mga kapatid. Kulang yung oras, sabi na natin 24/7, 24 hours a day, kulang pa rin. Mari sana gawin natin 25 hours. Bakit nga ba 24 hours lang ang pagkakagawa ng Diyos? Hindi ba kayo nagtataka bakit 24 hours? Minsan gusto natin siyang i-argument. Kulang yung 24, bakit hindi ka 25, 26, 27, 28, 29, 30? Kulang na kulang yung 24. Tama po ba? Kulang na kulang. At dahil nandiyan na yan, wala na po tayo magagawa. Gawa na yung oras, gawa na yung araw, 7 days a week, 30 days in a month, nandiyan na po yan. Pagdilat ng ating mata, nandiyan na po sila. Yung nasa ating kasalukuyan ngayon. Mga kapatid, halos 2 linggo na halos parang na-associate sa tubig. Diba? Sa tubig. Unang-una ay nakakaraan linggo ay maulan. Halos talagang hanggang ngayon po, papalabas natin po tayo dito mga kapatid. Wala tayong karapatan mag-complain. Kahit talagang kailangan zero. Wala tayong mag-complain. Hanggang ngayon po, tinetext tayo yung mga miyembro po natin, lalo si Ate Anilin Taho, yung po nakatira dyan sa Kalupit. Hanggang ngayon po, dibdib ang tubig sa kanila. Hanggang ngayon. Sa gawing Bulusan, Santa Lucia, lampas tao po ang tubig. Palit tayo. Gusto niyo ba magpalit tayo? Doon kayo, dito sila. Kung may magko-complain,
Huwag na tayo masyado. Nakakainis na. Huwag na nagkukomplain. Bisa nakakainis na yung taong pala complain. Kaya kung compare natin sa iba sa lugar na yan, hindi dahil nagpapasalamat ay dahil sila'y nalubog o tayo na ayos. Salamat at ang komunidad ng Pulilan ay hindi kasing grabe ang nangyayari. Hanggang ngayon po, at ginagawa na lamang na parang katatawanan, talaga namang sumasayo ko siya ganun. Sino sumasayo? Diba? Sumasayo ka lang. Ano naman tawag sa'yo na yan? Ganyan po talaga naman. Para na lang kahit sandali ay makalimutan. Yun ang nangyayari sa paligid. Sabi ko nga kanina na-associate kay Peter na dating Simon. Simon from Simon to Peter. Bakit nga ba natin dapat pag-usapan si Simon? Ano ang kahalagahan? Sinasabi niya tanong. Ang tanong kasi ay, sa inyo, sabi dito, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Yun ang tanong ni Jesus. Diba? At sumagot si Peter, sabi niya, kayo po ang Kristo. You are the Messiah, the Son of the living God. The Son of the living God. Nagpapatotoo siya tungkol, di ba? Pag kilala natin ng isang tao, marami tayong masasabi tungkol sa kanya. Ganon din yung katatayo ni Simon, ni Peter. You are the Messiah, the Son of the living God. At kapag kilala natin ang isang tao, marami tayong alam tungkol sa kanya. Di ba? Pag ang isang tao ay palataya sa wete, kilala natin, tama? Pag ang isang tao ay palainom ng Red Horse, kilala din natin yung tao yan, kung sino yan. Kilala natin ang isang tao. Ayon sa kanyang gawin, ayon sa kanyang karakter, ayon sa kanyang pag-uugali. Diba? Hindi may kakila sa atin. At ganun din, Kilala ni Peter, imagine pa naman, taon-taon na may dito kasama ng mga disciples si Jesus. Kaya, may kumpay niya. Kung sino si Jesus, kung sino si Kristo. At sana yung ikumpay ko natin ay maganda, hindi kung anong klase ng pagkatao isang tao sa kanyang komunidad, sa kanyang lugar, kundi sana, kung meron man tayo may kumpay kasi sa tayo, maganda-ganda sana. Maganda-ganda man lang sana mga kapatid, At gusto ko basahin yung sinasabi sa Jonas, Bakit nga ba sabi dito na siya ay anak ni Jonas? Pinagpala kasi muna anak ni Jonas. Hindi naman ibig sabihin anak siya talaga ni Jonas. Ninuno, anak siya ni Jonas. Sino ba si Jonas? Si Jonas. Kilala niyo po ba si Jonas? Siya yung kinainang ng hito. Hindi po yan. Hito po yung tsaka buling. Ng malaking isda. Sige, tama na po kayo. Basahin natin mga kapatid. Bakit nga ba, sabi dito sa Jonas 1, isang araw, sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa ating kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ibinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nung sila'y nasa laut na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos.
Pagano po kasi yung pong lugar ng bayan ng Cesarea sa Pilipos ay lugar, komunidad ng mga pagano. Iba-iba yung Diyos, iba-iba yung kanilang paniniwala, at meron silang kanya-kanya mga pamahiin. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas o si Jonas naman ay mahimbing na natutulog talaga naman. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng takasan ng Diyos, relax, 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 tulog, tulog, tulog lang, ngani. Diba? Sa isang sulok na kung saan, sa ibabang palapag ng barko, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa mo pang matulog. Bumangon ka. Manalangin ka sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawa niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas o ni Jonas. Kaya siya'y kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas o si Jonas, ako ay isang Ebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig sa kanya. Sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Nakaisip ng solusyon si Jonas, ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya. Gayunpaman, sinigap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa tao ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang tao ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't sila ay nag-alay ng handog sa Kanya at nangakong maglilingkod sa Kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng 100 buhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Ano ibig sabihin? Bakit ko kailangan basahin ito mga kapatid? Nagpapatotoo si Jonas. Siya daw ang kanya daw Diyos ay si Yahweh. Na kanyang sinasamba. Iba yung lumalabas sa kanyang bibig. Pero sabi niya, from south, mula sa south, bakit ka pupunta ng norte? Inuutos ka papuntang Ninive. Meron akong ipinapagawa sa iyo. Bakit pupunta ka ng norte? Galing ka ng south. Kumisang iba, yung sinasabi ng bibig ni Jonas sa nilalaman ng kanyang puso, hindi magkatugma. Diba? Maaaring sinasabi lang natin, kilala natin si Kristo. Doon na tayo pupunta. Maaaring kilala ko si Kristo. Panihin pa kami. Kumakanta na kami rito. Lagi kami kumakanta. Kaya yung pong confirmation class, medyo marami rin kumalik na hapon. 12 kami kahapon. Pasensya na kay Matt. Nasaan si Matt? Yung ba si Matt? May kasalanan ako kay Matt. Dapat 13 kami kahapon.
Mag-McDo na lang tayo, magmamakdo na lang tayo. Sa tayo sa lulo. Hindi lang ang pamanang Iglesia Metodista ang aming pinag-uusapan doon. Sinasamahan na rin natin ang doktrina. Hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila kilala yung Ama. Hindi nila kilala yung Espiritu. Sino kilala nila? Si McDo at saka si Jollibee kilala nila. Yeah. At saka si Wendy's. Yun ang kilala nila. Pero pinag-uusapan natin mga kapatid. Ang sabi ni Jonas, ang aking Diyos ay si Yahweh. Sa Kanya po ako sumasamba. Bakit ka tumakas? Maaaring meron ding mga bukasyon tayo, Kayo din, may kanya-kanyang pagtawag sa inyo. Hindi mo ba kayo nagtataka pag pinatawag kayo, parang meron tayo doon? Totoo po yun. Kaya sabi ko, umalis sa ministry. Sabi ko, dati ko lang gusto lumayas din sa ganitong umalis sa ganitong larangan. Pero sabi ko, parang ang bigat-bigat ng pakong umalis, palabas sa iglesia. Para magkaroon naman ka ng oportunidad na magtrabaho naman sa mga corporate. Bakit? May ulo din naman kahit konti. May kukunti rin naman. Pumasok rin naman ako siguro. Meron din naman ako. Nakakapasa naman ako kahit pa. Ayaw ko maghanap buhay katulad po ninyo. Pero bakit hindi ko mayroon yun? Ang hirap. Kaya, kahit na anong gawin pagtakas ni Jonas, bakit parang sunod, parang buntot, parang ayun, kasi merong ipinapagawa sa kanya. Kailangan din nag-evaluate tayo. Bakit may pinapagawang bukasyon? Hindi profession, di ba yung mong profession sa inyo po sa korporasyon. Talagang kailangan bayaran ka, may kompensasyon ka. Pero pagdating sa paglilingkod sa iglesia, kami po, may mga iglesia kami, hindi kami binibilang SS, bunti dito. Talaga naman. Parang ayaw ko nang manis dito, pero wala tayong magagawa, aalis at aalis Yeah. May mga iglesia hindi talaga afford na magbigay ng benepisyo, insentibo, SS, pag-ibig, figure. Ayun, may important po ako, makikita nyo talagang binibigay niyo ay binibigay ko sa kasi, darating ang panahon ako magiging tatanda. Hindi pwedeng matanda ka na, pumupunta pa ako sa inyo, nanlilimos ako sa inyo, nagbabayag-bahay ako. Napakasagwa naman ng Diyo ba? Kaya kailangan talaga yung binibigay ninyo. Ayun, pag Monday, nandun kami sa SS, pag-ibig natin, may sabi, nandun kami lagi. Pag may tatawag, nasa pili ito. Pag may tatawag, nasa SS po ako. Yun ba? Sinasabi ko ito dahil hindi lang din ko nakasalanan yung pagtawag sa amin, Kayo din. Bakit ang sabi ng mga alagad? May nagsasabi pong kayo daw si Jeremias, the weeping prophet. Bakit iba-iba yung pagkakilala nila? Kaya nga ba kilala natin si Kristo? Kilala nga ba talaga natin ang tinatawag nating Trinidad at tatlong persona? Saan pa natin siya nakikilala? Sa pangalan lang. Pag kailangan tayo sa tinatawag. Di ba? Ang dami-daming i-describe na pangalan. Sabi daw po kayo si Elias. Ang sabi daw po kayo si Jeremias na isang weeping prophet, isang propetang laging may panaghoy, laging lumuluha. Sabi namin sa seminaryo, itong si Jeremias ay iyakin. Iyakin po talaga ito. Sa lahat ng propeta, ito yung tinatawag na weeping prophet. Isang propetang iyakin. Kaya, mahalaga rin mga kapatid na kung mapapansin yung 2 Sundays, si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Ang tanong, bakit si Peter pa rin ang pinagkatiwalaan ng susi? Ano ba naman yan? Ang dami-daming sablay ni Peter. Alam niyo si Peter, ang daming atraso niya kay Jesus. Ano po mga atraso niya? Ano mga atraso ni Jesus? Ni Peter kay Jesus. Ano mga atraso niya? Panginoon, handa ko kung itaya ang buhay ko. Grabe naman, bida-bida pa. Talagang may gustong patunay. Handa ko kung itaya ang buhay ko. Alang-alang sa inyo. Ilang beses niya itinatwa? Talagang
Hindi ko alam kung may sakit sa isip itong si Peter. Diba? Ang dami niyang atraso. Pero sa panahon, tinatanong namin, sabi niya, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko. I will build my church. Ano? Hindi niyo iglesia, hindi ko rin iglesia. Hindi rin iglesia ng sino man. Sabi ni Jesus, hindi po ako, si Jesus, ano ba si Jesus? Ako si Jesus, ano? Sinasabi ni Jesus, I will build my church. Kaya wala po tayong pag-aari, ba? Nagtulong-tulong lang kayo. Pero yung tinatayo natin iglesia po ni Jesus yun. Ano? Pinagtulong-tulungan yung po itayo ito. Pero ang tinutukoy na iglesia ni Jesus ay ano? Relasyon, mga kapatid. Yung ugnayan natin sa isa't isa. Kayo naman, masyado naman kayo nagpapapaniwala. Magtatayo ako ng iglesia. Isang sumpot na simento ka. Ilang bakal ka. Hindi po yun. Wala naman sinabi rito. I will build. Itatayo natin kaharian, iglesia. Na hindi, sabi niya, makapaghahari ang anumang kasama ng kadiliman o maging ang Hades man. Sabi dito, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit. Bakit nga ba, yung 12 susi yung binigay sa kanya? Ang dami. 12 angkan po yun. Siya naman may hawak na susi. Tayo, ano ba ang mga hawak niya susi? Anong hawak niya susi? Susi ng condominium sa Camellia. Kaya buti pa kayo. Sana may bahay tayo, ano. Alam ko, talagang pinapangapangarap nyo na yan, magkaroon kayo ng bahay sa mga subdivision na kapatid. Ano? Na kahit anong takas ang gawin natin, ako rin po, hindi ako makatakas. Nahiya ako sa Panginoon. Nahiya po ko. Sa tumili, mas lalo siya dapat nahiya. Dahil harisan po yan, pinag-aral ng distrito, pinag-aral ng iglesia, pinag-aral ng kumparensya. Ngayon, dapat ka lang mahiya. Di ba? Pinag-aral ka eh. Kaya ako din, pinag-aral din mo ako. Wala naman akong kahiya. Basta-basta na lang ako aalis, tatalim. Yung sitwasyon ni Jonas, lagi siya, pinatawag kita. Kaya, minsan pag-ibagay tayo. Bakit ba nangyayari sa akin to? Baka meron ipinapagawa sa atin. Ano yun? Ano yung mga dapat yung gawin sa iglesia natin? Kahit maliit lang, ano mang bukasyon yan? Diba? Tapos pag hindi natin ginawa, nagtataka tayo. Ano yun? Diba? Nagdadadrama pa tayo. Diba? Iwasan natin yung pagiging madrama. Kailangan evaluasyon. Pagsisiyasa. Ang gawin natin mga kapatid. Patunayan natin, sabi dito, kayo po ang Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay. Di ba? Ako si Juan, ako si Pedro. Kailangan patunayan natin talaga, tayo nga ay si Pedro. Kayo po ang Metodista, ito ang Metodista. Kailangan po talagang makita sa atin ang isang iglesia itinayo ni Jesus na walang kapangyarihan ng kamatayan at hindi magtatagumpay laban ang anumang kasama. Yung po ang ibig sabihin ng mga kapatid. Talagang kinokonfess natin na ang iglesia ito ay itinayo ni Jesus. Diba? Kita po ninyo. Kahit na iba-iba pa ang naririnig na masasamang komento tungkol sa kanya, tungkol sa iglesia, ang sabi po rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, ikaw, kayo po, sabi niya ng mga alagad, kayo po ang Kristo. Pero ang tanong ni Jesus sa atin, para sa inyo, ngunit para sa inyo, sino ako? Sino ako? Sino si Jesus para sa atin? Sino ang iglesia para sa atin? At yung, kahit na alam ko medyo parang pabida ng konti. Pabida ng konti si Peter. Ayun po ang Kristo.
Pero ang tanong, mga kapatid, after mo sabihin niya ito, ilang beses niyang itinagwa. Ikaw po ang Kristo, pero iba rin naman ang kanyang puso, mga kapatid, kaya sulitin natin. Nagsasabi, praise lang tayo, pero kamusta na ba? Baka para tayo si Jonas, meron tayong lahat may potensyal. Di ba, katulad ng ating pagbasa kanina, responding or restoring self-image or inner healing and complete inside and out. Di ba? Kumisan, mababa yung pagtingin natin, yung self-esteem natin. Pagtingin natin sa ating sarili, kaya ko ba ito? Kaya ko bang manalangin mag-isa? Kaya ko bang manalangin sa mga bata? Meron! Siguradong meron, mga kapatid. Huwag natin masyadong ina-underestimate yung kakayahan natin. Sapagkat, tulad ni Jeremia, sabi niya, sa sinapupunan pa lang ng iyong nanay na iyong ina ay pinili na kita. Kaya kayo narito sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Oh. Parang hindi makapaniwala. Tingnan yung tsura ng katabi mo. Mukha ba pinili yan? Mukha pinili. Pinili. Kaya pag mayroong pinapagawa sa atin, huwag na tayo tumanggi. Tiyak po yung may mangya. Hindi ko sinasabi, huwag naman sana. Pero ang isang karanasan ni Jonas, lagi siyang tumatanggi. Ay, si Matt sabi, si Matt gatawa naman ni Matt. Pastor, hindi mo ko sinundo kahapon. Lagi siyang tumatanggi. Buti na lang, si Jonas ay aminado. Marunong kumilat ng pagkamali, marunong umamin. Maraming mga tao ngayon, huli na, ayaw pang umamin. Sabi nga nila, sa 10 utos daw, ano yung pang-11 utos? Huwag kang aamin. 12, pag nahuli ka, una muna pala, huwag kang pahuhuli. Pang-11, huwag kang pahuhuli. 12, pag nahuli ka, huwag kang aamin. 13, pag umamin ka at napaamin ka, magturo ka para may kasama ka sa loob. Di ba? Ngayon, may pang-14. Meron yan. Ano yung pang-14? Pang-14 ang utos. Pag marami ka na low budget, bumili ka na ng brace at wheelchair. Sasabihin mo sa kanila ngayon, I am sorry. Di ba? Ang dami natin pakulo. Ano ba yan? Di ba? Tinulang pa rin. Yan. Pag daw tayo ay marami ng budget, nalako sa flood project, ano tawag dyan? Sa flood project, bumili na po kayo ng wheelchair at ng brace. Ito ngayon para makaiwas sa batas ngayon. Bibili na kayo ng brace. Hindi na po uso effective. Effective po yan. Bili po kayo. At gusto niyo tumakas. Ganyan yung pagtakas na ginawa ni Jonas eh. Takas tayo ng takas. Mag-evaluate po tayo. Tanungin nyo, ano kaya nangyayaring bagyo sa buhay ko? Takas ako ng takas. Tanggi ako ng tanggi. Hindi ko kaya yan. Iba na lang. Sabi ko sa 40 days prayer. In-schedule ko na po yun. Mga kapatid, ano po ba naman ang gusto natin mag-rakais? Buti na lang tayo, Ati Dorcas, magsalita. Ati Dorcas, talaga. Nakapag-lead sa Ati Dorcas. Wala na talaga. Babasahin na lang. O tapos lahat naman nagpapasilite. Lahat. Interaction naman yun eh. Walang, babasahin na lang. Nanggaling mo dito, talaga naman kung paano ko ihayos, tapos babasahin na lang ninyo, meron pa rin talaga naman. Amen. No. Kaya, yun ang sinasabi, kapag pinayagan natin, mangyayari. At kapag hindi natin pinayagan, mangyayari din. Kaya sabi doon, ang ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa,
ay ipahintulot din sa langit. Ibig sabihin, isang otoridad, isang opisina, isang responsibilidad, isang tungkulin, na kapag sabi ko nga, ako, sana ako mangyari. Sabi ko, di ba, nung nakaraang baha? Kapag ginusto natin, mangyayari naman, diba? Pag ipinagbawal mo, mangyayari. Kapag hindi mo naman pinagbawal, mangyayari. Nasa atin po yun eh. Sabi ko po, hindi pa natin bumaha. Siguro baka talagang niloob na lang na pasukin tayo ng baha. Para daw, maisip pa natin. Sobrang dulas, no? At tinada, bakit bumasok mo yung dulas ito? Lagyan mo naman ng asin. Niloob pa siguro ng Diyos talagang pasukin. Salamat. At pinasok tayo doon. Salamat, di ba? Maganda kasi pagkakagawa ng ating kanal eh. Makaganda, napakahusay. Para naman pa. Multi-purpose, ano pa? Yes! Di ba? Ikaw, napakaganda. Talaga naman. Duloy-tuloy ang daloy ng tubig sa kalsada. Isip-isip lang pag may time. Diba? Isip-isip lang. Yung utak eh, libre yung binigay ng Diyos, gagamitin mo lang eh. Ipapasilipate mo lang, libre yung utak. Ipilangan na kami, utak ka na. O, di ba? Siguro talagang dapat natin ipagpasalamat sa Diyos na pinasok. Amen! Pinasok tayo ng baha. Hanggang dito. Okay na lang. Okay na lang, Erika. Buti na lang, salamat sa choir natin, sa ano natin. Kaya sila engineer. Si engineer, dapat di ka na nagbubot, engineer. Di ba? Nagbuhat sila. Nagbaklas po sila niya. Ano ibig sabihin? Meron akong proposal, sabi ko, sana ako. Libre naman ang panamba. Kahit saan. Kung gusto nyo, sagot ko na panamba. Saan ka pa magagaling? Ilang bangka ang gusto nyo? Napaka-libre ng panamba. Sabi ko, itaas na sana hanggang dito. Hindi pa naman siguro tayo marunod. Hanggang dito. Pantay na natin dito, isang hakbang pa lang. Sana. Kaya kung tayo mismo ang magpapahintulot, mangyayari, pero kung nasa atin din, kung pwedeng maantala rin, pag ginusto natin, mawala ng bara, yung kanalig, pwede mangyari. Di ba sabi dito, ang ipagbawal mo, ipagbawal. Kapag binigyan mo ng pahintulot, pinahintulutan mo, mangyayari din. Amen? Diba? Pero pag nandiyan dyan lang tayo, kita nyo, naglagay ng tosa, malanay. Buti na lang si Lord natin, kakulong siya ng clearing and declaring. Naghuhukay muna, saka ka nagtatanim ng mga tosang-tosang. Doon ka magtanim, naghukay na hukay na. Hindi yung basta ka nagtanim ng tosang. Makita po ninyo, pinasok. Pero salamat po. At nangyari yan, magkakaroon na magtataas tayo mga kapatid. Sinasabi natin mga kapatid, kung talagang, sabi niya, ngunit para sa inyo, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Messiah. Pinapatunayan natin sapagkat yung ating pagpapatunay ay testimony yun ng ating sarili. Reflection po yun kung sino tayo. Kung kinikilala natin si Jesus Christ, si Kristo, hindi lang sa bibig, kung hindi kinikilala din natin siya sa puso. Katulad ni Jonas, inuutosan siya. Isang gumising na madaling araw ng Diyos, inuutosan pumunta sa Ninive. 600 BC. Ibig sabihin, nagano po yun. Aring na siglo pa nakakaraan. Nangyari, hindi pa tayo buhay na pare-pareho mga kapatid. Inutusan siya, pumunta ng Ninive from Tarsis, pinapupuntahan ng Ninive, iba ginawa mo? O ngayon, ano nangyari kay Jonah? Ano nangyari kay Jonah? Nagkaroon ng isang malakas na bagyo. Buti na lang, nagkaisip si Jonah, ihagis ninyo ako sa dagat upang pumayak. Ibig sabihin, pag may pagtugon, tayo lahat, mawawala yung bagyo. Ito po yung talagang responsable lang yung Pilipinas. Kami isang araw po, takot na meeting ang nagaganap. May kinalaman po sa
silika, ano ba yun? Paksilika? Pinag-uusapan niyo may paksilika? Ang dami-dami naman natin pinag-uusapan, ang dami meetings. Ang kailangan lang po ay disiplina at hindi lang sinasabi natin sa ating mga anak. Ang Metodista, kahapon po sa ating confirmation class, ang Metodista ay may disiplina. Nasa yung mga natin confirmation class? Halika. Ang Metodista ay hindi makasagot si Kim. Nasa labas. Busy raw sila. So mga kapatid, discipline. Talaga naman, English ko pa. Ang Metodista ay may discipline. Kita nyo? Galing ng mga bata. Alam niyo, tinuturo natin yung Methodist heritage, pati doktrina. Tingnan ko na magagaling po yung mga anak apo niya. Lalo na pagka yun na nagturo kailangan sa panahon to. Doktrina, indoctrination. Hindi ko naman tututuro na ako. Ano ba tinuturo nyo? Zombie. Sige mga kapatid. Yun po ang gustong dalhin sa atin. Ano mo? Pinapatunayan lamang ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Talagang kailangan patunayan natin yung sabihin natin. Katulad yung inutos ng Diyos kay Jonah. Pumunta siya sa Nineveh. Dapat pumunta ka ng ipahayag mo yung pinapasabi ko. Mga kapatid, sabihin din natin. Magpahayag tayo sa komunidad ng baka mamaya kung ano-anong pinagsasabi natin sa ating kapitbahay. Patunayan natin na ang Diyos talaga natin ay buhay, ating sinasamba katulad ng pagsamba ni Jonas. Ay nako, siya raw ay sumasamba kay Yahweh, pero bakit nagpunta ka sa Tarsis? From Tarsis, nag-iba ka ng direksyon na dapat pumunta ka at sumunod ka sa pinagtatanan sa'yo. Hindi ka pumunta, hindi ka sumunod. Wala sana natin hintayin pa na meron parang bagyong dadating sa atin sa kabila ng panawagan sa atin. Sumunod tayo. Katulad, sunod ni Pedro na ano man ang ating pahintulutan dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit, at ang anumang ipagbawal natin sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. Mga kapatid, ibig sabihin sa atin po ang susi. Nasa inyo mga kabataan ang susi. Kapag gusto po ninyong tumalo on time sa gawain, yung 40 days niyo, tsaka yung every Friday, nasa inyo po yun. Kayo ang susi kung makakapunta kayo o hindi. Sabi ng ating mga lessons na nakaraan, hihintay pa ba natin may kasama tayo? Kung makakapunta ka na, pumunta ka na kahit tag-isa. Huwag na sobrang gabi, lalo kung babae. Kailangan may kasama. Pero kung sasabihin natin, konti pa lang sila doon, tsaka wala kang kasama, nakakatama. Nasa atin ang susi, mga kapatid. Nasa atin din ang susi. Kung paano din mag-desisyon lagi ng tama ang ating mga opisyalis ng Iglesia. Lalo higit, mga kapatid, hindi lamang dito sa atin, kundi sa ating minamahal na bansa. Sana po, yung paglilibot-libot ninyo, sa aking comments, naglilibot lang tayo pag mataas ang baha. Pagkatapos, pinapakain pa natin ng masarap. Nasaan pa naman ang wish natin ng mga kapatid? Dadalawin tayo, ha? Pag wala ng baha, wala na naman sila. Tuyo na baha. Dadalawin sila pa. Mataas ang iba, tapos sa papakain pa kayo. Kasi pa naman ang wish natin ng iyo ba? Kung dumalo sila, aligarang tayo, talaga naman. Dito po kayo po, dito po kayo po. Mga kapatid, mag-isip-isip tayo pag may oras. No? At yan din ang gawin natin sa ating sarili. Nasa atin ang susi. Sa lalo pang ikalalago, ikasisigla ng ating mga gawain sa Iglesia. Amen? Samahan tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Dakilang Diyos, hindi kami nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Hindi kami nagkasama-sama at patuloy na ihatid ang aming pasasalamat sa iyo sa buong isang linggo na muli ay bigay pa sa amin ang iyong pagpapala, pag-iingat at patuloy na buhay, kalusugan, kalakasan, ang mga oportunidad, anak buhay ng inyong mga anak, maging sa mga naghihintay pa ng magandang oportunidad ng hanap buhay para sa kanila. May tamang panahon, may tamang schedule para sa kanila sapagkat yun po ang binigay niyong schedule na makakabuti sa kanila. Maraming salamat po sa buong sa linggo na papatuloy maggawain ito kahit online. Patuloy na pagtugon ay hindi ka nabibigo, bagamat kailangan pa rin 100% ay talaga makita mo sa amin ang hindi pagtanggi, ang pagtingin sa sarili, mababa ang aming kalidad, ang aming pagkatao, pagmamaliit namin sa aming sarili na hindi nakakatulong, palaging negatibo. Tulungan niyo po kami dakilan Diyos kahit ang inyong mga alagad na maraming beses nang may atraso po sa inyo. Tinalikuran kayo, iniwanan, at kulang ng tiwala sa kanilang pananampalataya. Pero nandiyan ka pa rin. Sinagip mo rin sila, inabot mo pa rin sila, pinalakas ang loob sapagkat di naman namin magagawa yun, hindi ka namin kasama. Gawin natin, Lord. Sapagkat ikaw, ang Diyos na laging nagpapalakas ng aming determinasyon sa araw-araw. Naging aming mga sabuhay sa ibayong dagat, sa ibang bansa, alangin namin. Na naway lagi sila nasa maayos na kalagayan. Isipin nila, Panginoon, mali sila ng Pilipinas, meron sila mga anak dito na pamilya, asawa, na kailangan nila na itaguyod. Bagamat nakakalungkot karamihan din sa nasa ibayong dagat ay malaking porsyento mga kababaihan na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa para sa mga kalalakihan. Dalangin namin dakilan Diyos na naging maayos ang komunikasyon. Ang pamilya ay napakahalaga po sa amin, dakilan Diyos. Huwag ka namin makalimutan, patunayan namin yan sa aming mga salita. Meron kaming Diyos sa puso, meron kaming Yahweh na sinasamba sa aming puso, na sana hindi laging sa puso, kundi nasa puso ang aming pagkilala sa iyo. At magkakakinanlan din sa amin bilang inyong mga lingkod, bilang mga disipulo. Gusto namin patunayan yan sa aming mga sinasabi. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kami naman, ang inyong mga iglesia, ang anak ng Diyos na buhay, na makita sa aming mga buhay, sa aming pamumuhay, ang aming mga pinag-aaralan weekly. Maraming salamat po. At muli sa kabila ng naging hindi maayos na sitwasyon sa mga nakaraang linggo, lalo na po ang aming minamahal na bansa, sa panguna ng aming Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at ang kasalukuyang impeachment proceedings na nagaganap. Tulungan niyo po lahat at ilan Diyos ang inyong mga ginoklo na maging maayos, transparent po sila sa paglilingkod. Lahat naman po sila matitino noong una. Lahat sila ay malinis ang motibo noong una. Pero kapag sila nakakakita ng salapi, ng pera, ng milyones, sa nakaraang linggo ang aming paksa ay tungkol sa masasamang espiritong sumapit sa isang dalagang anak ng isang hindi. Na kapag nakakakita ng salapi, ay sinasapian na ng masamang espiritu at nawawala ang kanilang malinis na motibo upang paglingkuran ang taong bayan. Ganyan din at ilan sa aming iglesia. Malinis po ang aming hangarin. Ang inyong mga anak sa dakong ito ay nagpapatuloy ang kanilang pasiglang mga gawain. Bagamat alam namin, meron din silang mga personal obligasyon. Dalangin din po namin ang mga elders namin, ang mga dumadanas din physically challenges na Panginoon sa buhay nila, dumadating sa amin ng pag-edad. Tulungan po ninyo kami mga anak na malalakas, apo, na kami naman ang umalalay sa kanila, hindi habang panahon ay sila
ang nagpapakain sa amin. Hindi habang panahon ay sila ang nag-aalaga sa amin. Hindi naman po habang panahon ay sila ang tumutulong sa amin. Kami naman pong malalakas na, may isip na, kami naman ang makaramdam na kami ang tutulong sa kanila, mamumusta sa kanila, magdala ng pagkain sa kanila sa panahon na sila may karamdaman o hindi magandang pakiramdam ng Diyos. Salamat po. At tulad ng testimonyo ni Pedro, hindi siya nakinig sa iba't ibang sinasabi ng mga tao. Kahit na ano pa sabihin ng mga tao sa aming paligid, isa lamang ang aming sasabihin, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay sa aming mga puso. Maraming salamat po sa aming tinatalagang buong iglesia bilang isang pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, naway palaging maayos na relasyon, mga maliliit na usapin, ay agad-agad namin sinusolusyonan ng Diyos. Mag-usap upang hindi kami maging katawa-tawa sa aming paligid, upang hindi kami maging kahiya-hiya sa aming komunidad. Bilang inyong mga lingkod, ikaw ang aming Kristo na nagliliwanag sa aming mga puso. Salamat po muli. Ito ang aming samantalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mahabaging Ama, patuloy natin tanggapin ang masaganang biyaya at kahabagan ang pagpapatawad ng ating Panginoon Kristo at ang patuloy na kaaliwan sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu ang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.